Ninanakaw nila ang aking buhay sa mismong loob ng sarili kong tahanan, habang ako ay nagpapakakuba sa pag-aalaga sa may sakit kong biyenan. Walang pakundangang nagtataksil ang asawa ko at ang huwad na yaya sa ibabaw ng aming dangal. Ang bawat halinghing ng kanilang pagsasabuatan ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pagluha at pananahimik. Wawasakin ko ang kanilang palasyo ng kasinungalingan piraso, bawat piraso, hanggang sa wala nang matira, kundi ang abo ng kanilang kasamaan. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang babaeng wala nang isusuko kundi ang kanyang sakit? Ito ang aking muling pagsilang at ang kanilang huling hantungan. Sino nga ba ang tunay na bilanggo sa bahay na puno ng lihim? You are so useless, Teresa. Ang dumi-dumi ng bahay at pati ang pag-aasikaso kay mama, hindi mo pa magawa ng maayos. Minsan naiisip ko ano bang pumasok sa ulo ko at pinakasalan kita. Ang boses ni Leandro ay tila isang matalim na humihiwa sa katahimikan ng silid-kainan. Hindi pa man sumisikat, nang lubos ang araw ang mga salita niyang puno ng puot ay naging almusal na ni Teresa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Teresa ang isang plansadong puting polo, ang paboritong suot ng kanyang asawa para sa mahahalagang pulong sa opisina. Maingat niya itong inihanda kagabi, tiniyak na walang kahit isang gusot, katulad ng pagsisikap niyang huwag magkaroon ng kahit anong lamat ang kanilang pagsasama. Ngunit sa bawat paghamak ni Leandro, ang telang hawak niya ay unti-unting nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdaming pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng kanyang dibdib. Tiniis ni Teresa ang lahat. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sapatos ni Leandro na kintab dahil sa kanyang paglilinis. Sa loob ng 10 taon ang boses na ito, na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ay naging isang malupit na latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Tuwing gabi, bago siya matulog, palaging ipinapaalala ni Leandro ang tungkol sa utang na loob. Pinakasalan siya nito noong panahon na wala na siyang matuluyan matapos ang malagim na sunog na kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang akala ni Teresa, ang kasalang yon, ang kanyang magiging kanlungan, ngunit hindi niya alam na ito pala ay magiging isang gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. I'm sorry, Leandro. Marami lang talagang kailangang asikasuhin kay Mama Carmen kagabi. Hindi siya mapakali at parang may gustong sabihin. Mahinang tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong na halos hindi marinig. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Leandro. Humakbang siya palapit sa kanyang asawa at ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na gawa sa hardwood ay tila mga pintig ng panganib na papalapit. Excuse. Palagi ka na lang may excuse. Kaya nga kinuha ko si Cindy, di ba? Para may tumulong sa'yo dahil napaka-incompetent mo. But look at you, pati ang pag-utos sa yaya, hindi mo magawa. Tumalikod si Leandro at naglakad patungo sa silid ng kanyang ina, si Doña Carmen. Sa isang iglap, ang mukha niyang puno ng galit ay napalitan ng isang maskara ng pagmamalasakit. Kinuha niya ang kulubot na kamay ng kanyang ina at idiniit ito sa kanyang noo bilang tanda ng pagmamano. Ang bawat kilos niya ay tila isang dula-dulaan na ginawa para sa mga manonood na wala naman doon. Sa gilid ng pintuan, nakita ni Teresa ang mga mata ni Doña Carmen. Ang mga matang yon na dati ay punong awtoridad at ningning, ngayon ay puno ng isang uri ng takot na hindi maipaliwanag. Ang kanang bahagi ng mukha ng matanda ay nakalaylay dahil sa stroke at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nagsisilbing bintana ng kanyang nararamdaman. May kung anong pait na gumapang sa puso ni Teresa nang makita ang panginginig ng mga daliri ng kanyang biyenan habang hawak ito ni Leandro. Mama, huwag kang mag-alala.
I will take care of everything. Magpahinga ka lang. Malambing na sabi ni Leandro, ngunit para kay Teresa, ang tinig na yon ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa isang libingan. Pagkaalis ni Leandro patungo sa opisina, pumasok sa eksena si Cindy, ang bagong yaya na kinuha ni Leandro. Si Cindy ay bata maputi at palaging may suot na matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Suot niya ang kanyang uniforme, ngunit ang amoy ng kanyang pabango ay masyadong matapang. Tila ba sinusubukang takpan ang isang bagay na masangsang. Lumapit siya kay Teresa, habang ang isang kamay ay nasa kanyang balakang. Ma'am Teresa, ako na po ang bahala. Kay Doña Carmen, bakit hindi na lang po kayo lumabas muna? Baka po kasi mas lalong ma-stress si Doña kapag nakikita kayong laging malungkot. Mungkahi ni Cindy, ngunit ang tono ng kanyang pananalita ay hindi isang suhestyon, kundi isang utos na binalot sa plastik na kabaitan. Hindi kumibo si Teresa. Tinalikuran niya ang yaya at nagtungo sa kusina, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa isang lihim na misyon. Kagabi sa gitna ng kadiliman, nagawa niyang itago ang isang maliit na kagamitan sa loob ng isang florera sa silid ni Doña Carmen. Isang maliit na mata na titingin sa mga bagay na hindi niya nakikita. Ang kanyang puso ay kumakabog nang mabilis tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas. Ang kanyang bawat hakbang ay tila mabigat na dalahin at ang bawat hininga niya ay tila kinakapos. Lumipas ang maghapon na puno ng kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo sa kusina ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Nang sumapit ang gabi at masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang liwanag ng screen ay hunat sa kanyang mukha, nagpapakita ng kanyang mga matang puno ng pagod at puyat. Binuksan niya ang application na nakakonekta sa camera. Ang imahe sa screen ay malabo sa simula, ngunit unti-unti itong luminaw. Ang silid ni Doña Carmen ay balot ng malamig na asul na liwanag mula sa bintana. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakahiga, walang kibo, tila isang estatwa ng pait at dusa. Ngunit ilang sandali pa, isang anino ang gumalaw mula sa gilid ng screen. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas na nagdulot ng isang manipis na guhit ng liwanag na tumama sa sahig. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig na parang yelo at ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara na hindi niya mailunok. Sa screen nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na pumasok sa silid. Hindi ito magnanakaw, hindi ito ibang tao. Ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Ang tunay na katanungan ay hindi kung ano ang gagawin niya, kundi kung gaano pa karaming sakit ang kaya niyang pasanin bago siya tuluyang mawasak. Bakit tila ang taong nagligtas sa kanya mula sa apoy noon ang siya palang maglulubog sa kanya sa isang impyerno ngayon? Ang katahimikan ng gabi ay naging isang saksi sa kanyang lihim na pagdurusa, habang ang screen ng cellphone ay patuloy na nagpapakita ng katotohanong magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pirmahan mo na ito. Matanda ka kung ayaw mong mamatay sa gutom. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya dahil baka hindi mo magustuhan ang susunod kong gagawin. Ang mga salitang ito na nanggagaling sa speaker ng cellphone ay tila mga lason na direktang tumatagos sa pandinig ni Teresa. Sa mga sandaling iyon nakahiga siya sa kanilang kama, yakap ang isang unan na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan. Sa kanyang kabilang kamay ang cellphone ay nanginginig, nagpapakita ng isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Habang pinapanood niya ang kalupitan ng kanyang asawa, sa screen ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan ang bahagi ng kanyang katawan
na madalas niyang haplusin tuwing gabi habang nangangarap na balang araw ay magkakaroon din sila ng sariling anak na bubuo sa kanilang pamilya. Ang kabalintunaan ng tagpong ito ay tila isang mariing sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Sa loob ng screen nakita ni Teresa kung paano kinuha ni Leandro ang isang puting bimpo at walang awa itong isinaksak sa bibig ng kanyang sariling ina. Upang patahimikin ang anumang ungol ng pagtutol, ang bawat galaw ni Leandro ay puno ng puot at pagmamadali. Sa pilitan niyang kinuha ang nanghihinang kanang kamay ni Doña Carmen, idiniit ang hinlalaki nito sa isang ink pad at pagkatapos ay mariing itiniyak ang marka sa isang dokumentong nakalatag sa ibabaw ng kumot. Ang mga mata ni Doña Carmen ay nananatiling nakadilat punong-puno ng mga luhang hindi makadaloy ng malaya habang ang kanyang buong katawan ay tila naninigas sa matinding takot at pighati. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kalupitan. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Cindy. Sa halip na pigilan ang krimeng nangyayari, lumapit ang yaya kay Leandro at malambing na yumakap sa likuran nito. Nakita ni Teresa kung paano lumingon si Leandro at iginawad ang isang matamis na halik sa mga labi ni Cindy, isang halik na puno ng pagnanasa at pagtataksil sa mismong harap ng kanyang inang naghihingalo sa sakit. Ang tunog ng kanilang mahinang pagtawa ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Teresa dahilan upang mabitawan niya ang cellphone sa ibabaw ng malambot na kutsyon. Hindi na nakayanan ni Teresa ang panunood. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na gulaman na anumang sandali ay bibigay. Nagtungo siya sa banyo at doon ay dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig na gawa sa seramika. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang tahimik na pananaghoy. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang bawat hininga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga piraso ng basag na salamin na isa-isang bumabaon sa kanyang balat. Paano nagawa ng lalaking pinakamamahal niya na maging isang halimaw sa loob ng sarili nilang tahanan, kinaumagahan ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid kainan ay tila isang insulto sa madilim na katotohanang pasan-pasan ni Teresa. Nakaupo siya sa harap ng mesa, pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng pagyukod. Inihanda niya ang almusal na tila ba walang nangyari, ngunit ang bawat paghawak niya sa kutsara at tinidor ay tila isang napakabigat na gawain. Ang kanyang pandama ay tila manhid na maliban sa matinding kaba na tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Leandro sa silid kainan, maayos ang bihis at tila isang matagumpay na Ginoo. Kasunod niya si Cindy na may dalang tray ng gamot. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng apdo para kay Teresa. Umupo si Leandro sa kanyang tapat at nagsimulang kumain. Nang may ganang-gana, tila ba ang kalupitang ginawa niya kagabi ay isang panaginip lamang. Teresa, ang tamlay mo yata ngayon. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging mapagpanggap na malambing. Hindi sumagot si Teresa. Nagpatuloy siya sa pagbuhos ng kape sa tasa ni Leandro, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sumusunod sa kanyang isipan. Isang maliit na patak ng mainit na kape ang tumalsik sa ibabaw ng mesa. Sa isang iglap naramdaman ni Teresa ang biglang pagdakok ni Leandro sa kanyang kanang pulso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila isang bakal na gupit na bumaon sa kanyang manipis na balat. Napatingin si Teresa sa kanyang asawa at doon ay nakita niya ang isang anyo ng panganib na nakatago sa likod ng mga matang mapanuri. Bakit namumula ang mga mata mo? Teresa May, nakita ka bang hindi mo dapat makita? Ang tanong ni Leandro
ay tila isang malamig na hanging nagpapatindig ng balahibo, habang ang kanyang mga mata ay tila naghuhukay sa pinakamalalim na lihim sa loob ng kaluluwa ni Teresa. Napatitig si Teresa sa asawa at sa gitna ng matinding takot, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang katahimikan o ang simula ng isang mas malalim pang pagdurusa na wala ng katapusan? Ang ulan sa labas ay tila isang hindi matapos-tapos na panaghoy ng langit, sumasabay sa bawat mabibigat na patak ng luhang kanina pag gustong kumawala sa mga mata ni Teresa. Matapos ang nakakasakal na agahan kasama si Leandro, nagdahilan siya na kailangang mamili ng mga gamit sa kusina upang makatakas kahit sandali sa loob ng mansyong tila isang libingan ng kanyang mga pangarap. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, hinahayaan ang bawat butil ng tubig na humampas sa kanyang balat at manuot sa kanyang kasuotan hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang paghahanap sa sariling nawawala sa gitna ng malawak at magulong lungsod ng Maynila. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang pamilyar na pangalan sa isang karatula ng opisina ang humila sa kanyang atensyon, Gabriel de Silva Abogado. Isang mabilis na pagbalik ng alaala ang nagpainit sa kanyang puso. Si Gabriel, ang lalaking dati, ay palaging nasa likuran niya noong kolehiyo, ang kaibigang may mga matang tila palaging nakakaintindi sa kanyang mga hindi masabi. Sa kabila ng pag-aalinlangan at ng takot na makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, itinulak ni Teresa ang mabigat na pinto ng opisina. "Teresa, ikaw nga ba yan, Diyos ko, basang-basa ka at nanginginig?" Ang tinig ni Gabriel ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nanunuyo niyang pakiramdam. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ang muka ay kakikitaan ng matinding pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Teresa mula sa ibang tao. Hindi na nakapagsalita si Teresa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanap sa isang mahinang paghikbi. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa isang malambot na upuan sa loob ng tahimik na silid. Doon sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara, dahan-dahang isinalaysay ni Teresa ang bahagi ng katotohanang nagpapahirap sa kanya. Sinabi niya ang tungkol sa mga dokumentong sa pilitang pinapapirmahan ni Leandro kay Doña Carmen at ang kalupitang nasaksihan niya sa loob ng silid ng kanyang biyenan. Gayunpaman, pinili niyang itago ang tungkol sa pagtataksil ni Leandro at Cindy. Ang bigat ng kahihiyan o hiya ay tila isang pader na humaharang sa kanya upang ilantad ang kabuuan ng kanyang pagkawasak bilang isang asawa. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Gabriel. Parang hindi ko nakilala ang lalaking pinakasalan ko," bulong ni Teresa, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basong puno ng mainit na tsaa na ibinigay ng kaibigan. Tumayo si Gabriel at kinuha ang kanyang sariling vest mula sa likod ng kanyang upuan. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mga balikat ni Teresa, tinitiyak na hindi siya nababastos sa kanyang pagkilos. Ang init na nagmumula sa tela at ang malapit na presensya ni Gabriel ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ni Teresa, isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang kinalimutan. "Teresa, makinig ka. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sisimulan nating imbestigahan ang mga dokumentong yon, ngunit kailangan mong mag-ingat. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na maglalagay sa iyo sa panganib." Seryosong wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Teresa, tila ba nagbibigay ng lakas na hindi nito kayang kunin sa sarili. Nang lisanin ni Teresa ang opisina ni Gabriel, ang ulan ay tumila na palitan ng isang malamig na simoy ng hangin na tila naglilinis sa kanyang nadaramang bigat. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing yuko ng kanina. May isang bagong uri ng apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob niya, isang determinasyong hindi lamang para sa kanyang sarili,
kundi para sa matandang babaeng biktima rin ng kasamaan ng kanyang asawa. Siya ay magiging isang matiyag na anino sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang katahimikan ng mansyon pagbalik niya ay tila may ibinubulong na panibagong kaba. Mabilis na nagtungo si Teresa sa silid ni Doña Carmen upang suriin ang kanyang itinagong kamera. Ang kanyang puso ay muling bumili sa pagtibok habang papalapit siya sa florera kung saan niya ito maingat na inilagay. Dahan-dahan niyang inusog ang mga bulaklak, ngunit ang kanyang buong mundo ay tila muling tumigil sa pag-ikot. Wala na ang kamera sa loob ng florera. Ang bahagi ng istante na dating kinalalagyan nito ay wala ng laman, kundi alikabok, at ang malamig na katotohanang may nakatuklas na sa kanyang ginawa. Sino ang kumuha nito? Alam na ba ni Leandro ang kanyang lihim o sadyang mapaglaro lamang ang tadhana sa kanyang muling pagbangon? Ang bawat butil ng malamig na pawis na namumuo sa noo ni Teresa ay tila mga saksi sa kanyang matinding takot habang mabilis niyang hinahanap ang nawawalang kamera sa loob ng silid ni Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mga bulaklak sa florera at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang desperasyon, napansin niya ang isang maliit at itim na bagay sa ilalim ng madilim na bahagi ng kama malapit sa paanan ng kabinet. Mabilis niya itong pinulot at napagtantong nahulog lamang ito, marahil ay naitabig ng pusa o sadyang hindi lamang naging matibay ang pagkakalagay niya rito. Ang isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ay kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang kaba sa kanyang puso ay nananatiling tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok. Alam niyang sa bawat pagkakamali, ang kanyang buhay at ang kaligtasan ng kanyang biyenan ang nakataya. Sumapit ang oras ng hapunan at ang silid kainan na dati ay puno ng init ng pagsasama ay naging isang malamig na entablado ng pagpapanggap at pighati. Habang inilalatag ni Teresa ang mga pagkain sa mesa, isang pamilyar na halimuyak ang humalukay sa kanyang mga alaala at nagpasinghap sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango na yon ay ang mismong regalo ni Leandro sa kanya noong kanilang anibersaryo, 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kay Teresa nanggagaling ang amoy, kundi kay Cindy. Ang yaya ay nakatayo sa tabi ni Leandro. Ang kanyang uniforme ay tila mas masikip kaysa sa dati at ang kanyang mga labi ay may suot na mapanghamong ngisi habang tinitingnan ang bawat kilos ni Teresa. Ma'am Teresa, parang ang alat naman ng niluto mong ulam today. Alam mo namang high blood si Doña Carmen, we really have to be careful with her diet. Baka imbes na gumaling lalong lumala ang lagay niya. Ang sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay may halong pagkukunwari na tila ba siya ang may-ari ng tahanang iyon. Tumingin si Leandro sa kanyang asawa at sa halip na ipagtanggol si Teresa, isang matalim na tingin ang ibinigay niya rito. Cindy is right, Teresa. Ang simple-simple na nga lang ng ginagawa mo dito sa bahay, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi ko alam kung nasaan na ang isip mo nitong mga nakaraang araw. Pati ba naman sa pagluluto magiging pabaya ka rin? Nanatiling tahimik si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato, ngunit sa loob ng bulsa ng kanyang duster, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinindot ang record button sa kanyang cellphone. Bawat salitang mapang-api, bawat pangungutya ni Leandro at ang maling pag-uutos ni Cindy ay magsisilbing mga piraso ng katotohanang balang araw ay gagamitin niya laban sa kanila. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puso, pinilit niyang lunukin ang pagkain na tila ba gawa ito sa buhangin. Sa gitna ng tensyon, si Doña Carmen na nakaupo sa dulo ng mesa ay biglang gumalaw. Ang kanyang kaliwang kamay ay dahan-dahang tumulak sa basong puno ng tubig na nagdulot ng pagdaloy ng likido sa ibabaw ng mesa patungo sa direksyon ni Leandro. Ang baso ay bumagsak sa matigas na sahig
at nagkapira-piraso na naging dahilan upang maputol ang mapanirang usapan ni Leandro at Cindy. Nagkatinginan si Teresa at ang kanyang biyenan. Sa loob ng mga mata ng matanda, nakita ni Teresa ang isang uri ng pakikiramay at pagsuporta. Alam niyang ginawa iyon ni Doña Carmen upang ilihis ang atensyon ng kanyang asawa mula sa pangaalipusta sa kanya. Ano ba yan? Ang dumi-dumi na naman, Teresa, linisin mo yan agad. Ang bulyaw ni Leandro habang mabilis na tumatayo upang hindi mabasa ang kanyang pantalon. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos ng mga pinagkainan, narinig ni Teresa si Leandro na may kausap sa telepono. "Yes, I will be out for a business trip this coming weekend. Siguraduhin mong handa na ang lahat ng kailangan natin," ang sabi ni Leandro sa kabilang linya. Ang terminong business trip ay nagdulot ng panibagong pagdududa sa isipan ni Teresa. Alam niyang may mas malalim pang plano ang kanyang asawa na hindi nito sinasabi sa kanya. Nang malalim na ang gabi, nagising si Teresa dahil sa tila tuyong lalamunan. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid upang uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, napansin niyang ang pinto ng opisina ni Leandro ay bahagyang nakabukas at isang manipis na guhit ng liwanag ang lumalabas mula rito. Ang katahimikan ng bahay ay binalot ng mga mahihinang bulong na tila mga ahas na gumagapang sa dilim. Lumapit si Teresa sa pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila ba sasabog ang kanyang dibdib. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pintuan at doon ay narinig niya ang boses ni Leandro at ni Cindy. "Don't worry, once na makuha natin ang pirma sa huling dokumento, wala nang magagawa si Teresa. We can finally get rid of her and the old woman," ang malupit na sabi ni Cindy, kasunod ng isang malamig na halakhak ni Leandro. Napahawak si Teresa sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang mundo ay tila muling niyanig ng isang malakas na lindol. Sino nga ba ang kasabwat ni Leandro sa lahat ng ito? At ano ang nakatakdang mangyari sa kanya at kay Doña Carmen sa oras na dumating ang nasabing business trip? Ang mga salitang narinig niya ay tila isang hatol ng kamatayan na nag-iwan sa kanya ng isang matinding katanungan. Mayroon pa nga ba siyang oras upang iligtas ang kanilang mga buhay bago huli na ang lahat? Pamo. Ang lamig ng sahig ay pumasok sa talampakan ni Teresa, umaakyat sa kanyang buong katawan habang nakasandal siya sa pader malapit sa opisina ni Leandro. Ang mga salitang narinig niya mula sa loob ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang isipan. Plinaplano na nina Leandro at Cindy na simutin ang pondo ng kumpanya at ilipat ito sa isang nakatagong account bago tuluyang alisin sa landas si Teresa at ang kaawa-awang si Doña Carmen. Ang takot na nagbabadya sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang mapait na determinasyon. Hindi na siya pwedeng maging isang aninong sunod-sunuran lamang. Kinabukasan, sa ilalim ng dahilan, nabibili siya ng mga gamot para sa kanyang biyenan. Mabilis siyang nakipagkita kay Gabriel sa isang tagong kapehan sa labas ng lungsod. Pagpasok niya sa kapehan, agad niyang nakita si Gabriel na nakaupo sa isang sulok, isang mainit na tasa ng kape ang nasa kanyang harapan. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Paglapit ni Teresa, agad na iniabot ni Gabriel ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Isang maliit na USB drive. Ipapaliwanag ni Gabriel ang bawat hakbang, ang bawat detalye ng programang nakapaloob doon na tahimik na kokopya sa lahat ng mensahe, larawan at transaksyon mula sa cellphone ng kanyang asawa sa loob lamang ng ilang minuto. "Teresa, kailangan mo lang itong isaksak sa phone ni Leandro habang hindi niya nakikita. The software will run on its own at kapag tapos na, mabilis mo itong hugutin. Pero tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, maaring magising siya at malaman ang lahat." Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala.
Habang ipinapaliwanag ni Gabriel ang mga detalye, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri nang kunin ni Teresa ang USB. Isang banayad na kuryente ang gumapang sa balat ni Teresa, isang init na nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundo, may isang taong nananatiling nagmamalasakit sa kanya. Ang mga mata ni Gabriel ay nagtataglay ng isang tahimik na pangako, isang pag-unawang hindi nangangailangan ng anumang salita. Huwag mong kalimutan huminga, Teresa. Nandito lang ako sa likod mo. Mahinang bulong ni Gabriel ang kanyang titig ay tila bumabalot sa pusong sugatan ni Teresa. Isang maliit, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga bago niya itinago ang USB sa loob ng kanyang bag. Kinagabihan bumalik si Teresa sa mansyon taglay ang isang mabigat na misyon. Ang katahimikan ng bahay ay tila nakikiramdam sa kanyang bawat galaw. Pag-akyat niya sa kanilang silid, nakita niya si Leandro na papasok na sa banyo upang maligo. Iniwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas ang USB mula sa kanyang bulsa. Inilapat niya ang USB sa saksakan ng cellphone. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang maliit na loading bar na unti-unting napupuno. Bawat porsyento na nadadagdag ay tila isang matagal na paghihintay sa ulan sa gitna ng tagtuyot. 10-20-50%. Ang ingay ng bumabagsak na tubig mula sa shower sa loob ng banyo ang tanging nagkukubli sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. 70-80-70%. Ang bawat pagpatak ng segundo ay nagdudulot ng matinding pawis sa kanyang noo. 75%. Nanalangin siya ng tahimik, hinihiling sa langit na sana ay matapos na ito bago pa man may mangyaring masama. 78%. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tuloy-tuloy na agos ng tubig mula sa shower ay biglang natigil. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Mula sa loob, narinig niya ang lagitik ng pinto ng shower enclosure na bumukas. Ang mga hakbang na paparating sa pinto ng banyo ay tila mga martilyo na unti-unting sumisira sa natitirang tapang ni Teresa. Hindi pa tapos ang pag-download. Ano ang gagawin niya? Kung bubunutin niya ngayon, maaaring masira ang file at mawalan sila ng ebidensya. Ngunit kung hihintayin niya, tiyak na mahuhuli siya ni Leandro. Nakatitig si Teresa sa nakakasarang pinto ng banyo, ang kanyang hininga ay halos maputol sa tindi ng pag-aalinlangan at takot. 100%. Ang maliit na mensahe sa screen ay tila isang huling hininga ng kaligtasan para kay Teresa. Sa isang iglap, nanginginig at malamig ang mga daliri, hinugot niya ang maliit na kagamitan mula sa telepono at mabilis itong isiningit sa pinakailalim na siwang ng kutsyon at katre. Eksakto sa pagpihit ng pabilyon ng pinto ng banyo, nakatalikod na siya at nagkukunwaring nag-aayos ng mga gusot sa kumot. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinakalma ang pagtaas at pagbaba ng kanyang balikat. Lumabas si Leandro mula sa banyo habang tinutuyo ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Teresa ang mabilis na pagdampot ng kanyang asawa sa telepono na nasa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan nito ang screen, ang mga kilay ay bahagyang nakasalubong, tila sinusuri kung may nag-iba sa posisyon nito. Nang makitang walang kahina-hinala, lumapit ito at yumakap mula sa likuran ni Teresa. Ang sipag naman ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh, malambing na wika ni Leandro. Ngunit para kay Teresa, ang mga salitang yon ay tila mga lason na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Ang bawat sentimetro ng basa at malamig na balat ng kanyang asawa na nakadikit sa kanya ay nagdudulot ng matinding pandidiri na halos magpasuka sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, kinagat ang kanyang ibabang labi, hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo.
Pilit na pinipigilan ang sarili na itulak ang lalaking nakayakap sa kanya. Kailangan niyang magtiis, kailangan niyang magpanggap upang mabuhay. Nang tuluyang lumabas si Leandro upang kumuha ng inumin sa kusina, naiwan si Teresa sa loob ng silid. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay. Gumapang siya patungo sa loob ng banyo at mahigpit na isinara ang pinto. Binuksan niya ang gripo sa lababo nang sagad hinayaan ang malakas na agos ng tubig na bumuhos ng tuloy-tuloy upang magsilbing pader na magtatago sa kanyang pagbagsak. Napakapit siya sa malamig na marmol ng lababo na kayuko habang ang kanyang buong katawan ay umuuga sa tindi ng tahimik na paghikbi. Ibinuhos niya ang lahat ng takot-pagod at pighating na ipon sa kanyang dibdib, hinahayaan ng kanyang mga luha na sumama sa agos ng tubig patungo sa kanal. Ito lamang ang nag-iisang lugar kung saan pwede siyang maging mahina. Kinabukasan lihim na naihatid niya ang laman ng kagamitan kay Gabriel. Ilang oras ang lumipas bago tumawag ang abogado. Ang tinig nito ay may halong pag-iingat at matinding pag-aalala. Ayon kay Gabriel, bukod sa mga nakatagong yaman at malaking pondo na inililipat sa isang hindi kilalang account na pinapangasiwaan ni Cindy, may isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Teresa. Isang nakakandadong digital folder sa loob ng telepono ang nadiskubre ni Gabriel. Ang pangalan ng folder ay T_Parents. Naibalot ng makapal na ulap ng pagkalito at takot ang isipan ni Teresa. Bakit may itinatagong dokumento si Leandro tungkol sa kanyang mga magulang? Ang kanilang pagkamatay ay isang malagim na aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. Alam ni Teresa na ang kasagutan sa kanyang mga tanong ay nakabaon sa lumang telepono ni Leandro na mahigpit na nakatago sa loob ng itim na kahadeyero sa opisina nito. Pumasok si Teresa sa opisina ng kanyang asawa sa ilalim ng pagkukunwaring maglilinis ng alikabok. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa mabigat na bakal na kahon sa gilid ng estante. Habang sinusuri niya ang mga posibleng taguan ng password sa paligid ng mesa, nahagip ng kanyang paningin ang isang makapal na libro ng batas na nakapatong sa pinakamataas na bahagi ng cabinet, mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Kinuha niya ito at mula sa mga naninilaw na pahina nito, may isang piraso ng papel na dahan-dahang nahulog patungo sa sahig. Ang papel ay bahagyang sunog sa mga gilid. Nang yumuko siya upang pulutin ito, isang lumang amoy ng abo at nakalipas na trahedya ang sumiksik sa kanyang ilong, nagpapabalik sa isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang paghinga ay tuluyang naghihingalo nang mabasa niya ang mga letrang nakaimprenta rito. Ito ay isang lumang resibo mula sa isang sikat na kumpanya ng siguro at ang pangalang nakasulat bilang pangunahing benepisyaryo ay ang kanyang yumaong ama. Bakit may itinatagong ganitong dokumento si Leandro? At bakit ang papel na ito ay may bakas ng apoy? Mula sa mismong gabing tinupok ng trahedya, ang kanyang buong pamilya, ang buong mansyon ay nabalot ng liwanag ng naglalakihang mga chandelier at halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Ito ang araw ng kaarawan ni Doña Carmen, isang okasyon na nagsilbing perpektong entablado para sa isang kasuklam-suklam na dula-dulaan. Naroon ang mga tito-tita at mga malalapit na kaibigan ng pamilya, lahat ay nakangiti at nag-aabang sa inihandang pagsasalita ni Leandro. Mula sa kanyang pwesto sa gilid ng bulwagan, pinagmamasdan ni Teresa ang kanyang asawa na maingat na inaalalayan ang wheelchair ng kanyang ina patungo sa gitna ng silid. Ang bawat kilos ni Leandro ay tila inensayo nang paulit-ulit ang paghimas sa buhok ng matanda, ang malungkot ng ngiti at ang malumanay na paghawak sa kamay nito na tila isang huwarang anak na handang isakripisyo ang lahat para sa ina. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa kaarawan ng aking pinakamamahal na ina. Alam kong nahihirapan siya ngayon, ngunit nandito ako
Nandito kami ng asawa kong si Teresa upang alagaan siya hanggang sa huli. Emosyonal na wika ni Leandro habang ang mga mata niya ay nagpapanggap na may nangingilid na luha. Tinawag niya si Teresa palapit sa kanila. Pilit na kinaya ni Teresa ang bigat sa kanyang mga binti habang naglalakad patungo sa kanyang asawa. Ipinatong ni Leandro ang kanyang kamay sa baywang ni Teresa at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito, isang kilos na sa paningin ng mga bisita ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng paghaplos na yon ay ang matalim na kuko ng pang-aalipin. Teresa has been a very patient wife and a devoted daughter-in-law. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya, patuloy ni Leandro na sinundan ng mga tango at palakpak mula sa mga kamag-anak na naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, nakatayo si Cindy. Suot nito ang isang simpleng damit na hindi umaagaw ng pansin, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig ng tuwid. Kay Teresa ang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuksong na ngisi na tila nagsasabing siya ang tunay na reyna ng gabing iyon. Pilit na nilunok ni Teresa ang asidong umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pamamahay kasama ang mga ahas ay unti-unting nakakasakal, ngunit pinili niyang maging isang malamig na bato upang magtagumpay ang kanyang sariling plano. Habang hinihiwa ang cake, kumuha si Leandro ng isang maliit na piraso at tinangkang isubo ito sa bibig ng kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na iginalaw ni Doña Carmen ang kanyang ulo at mariing isinara ang kanyang mga labi, dahilan upang mahulog ang tinidor at ang piraso ng cake sa sahig. Ang lahat ng bisita ay napatigil. Ang nangiti sa mukha ni Leandro ay panandaliang nawala, napalitan ng isang mabilis na pagsilay ng matinding inis bago ito nagmadaling ngumiti muli at humingi ng paumanhin sa mga bisita. Sa mga sandaling iyon, nagtama ang paningin ni Teresa at ng kanyang biyenan. Ang munting kilos ng pagtutol ng matanda ay isang malakas na sigaw ng pagsuporta para kay Teresa, isang patunay na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Nang magsimula na ang inuman at abala na si Leandro sa pakikipag-usap sa mga tiyuhin, tahimik na dumausdo si Teresa paitaas patungo sa opisina ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba habang nakatayo sa harap ng malaking kahadiyero. Naisip niya ang piraso ng papel na nakuha niya noong isang araw at ang matinding pangangailangan na mabuksan ang lihim na sisidlan. Subalit bago pa man niya mailapat ang kanyang mga daliri, sa keypad naramdaman niya ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumulaga sa kanya. May nalaman ako sa insurance claim ng mga magulang mo. Kailangan nating mag-usap, hindi simpleng aksidente ang nangyari. Ang mensahe ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga magulang, ang sunog, ang insurance. Ang lahat ay unti-unting nagkakabit-kabit sa isang nakakatakot na konklusyon. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kahadiyero. Sinubukan niya ang petsa ng kapanganakan ni Leandro. Mali. Ang sariling petsa ng kanyang kaarawan. Mali. Ang mga numero ng bank account. Mali pa rin. Ang bawat maling pagtatangka ay sinasamahan ng mabilis na pagtaas ng kanyang tensyon. Lalo pa at naririnig niya ang mga yabag mula sa ibaba na tila umaakyat sa hagdan. Sa huling sandali ng kanyang desperasyon, naalala niya ang petsang palaging ginagamit ni Leandro sa mga pagkakataong nagpapanggap itong nagmamahal ng lubos. Ipinasok niya ang petsa ng kanilang kasal. Ang berdeng ilaw sa ibabaw ng panel ay biglang umilaw. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na pinto ng asero. Sa loob ay nakalagay ang inaasahan niyang lumang telepono, ngunit sa tabi nito ay may isang bagay na nagpakunot sa kanyang noo at nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Isang maliit at walang tatak na kahon ng gamot.
Wala itong reseta at kakaiba ang hitsura ng mga kapsula sa loob malayong malayo sa mga bitaminang dapat ay iniinom ni Doña Carmen. Ang katanungan kung bakit nakatago ang ganitong klase ng gamot sa loob ng pinakasagradong lalagyan ni Leandro ay nagtulak kay Teresa sa isang mas malalim at nakapanghihilakbot na katotohanan. Gaano ba kadilim ang kaluluwa ng lalaking kahati niya sa higaan? Ang bawat panginginig ng mga daliri ni Teresa ay tila isang sumpa habang maingat niyang inilalabas ang lumang telepono at ang walang tatak na kahon ng gamot mula sa madilim na kinalalagyan nito sa loob ng kaha de yero. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis habang ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng opisina ni Leandro ay tila bumibigat at sumasakal sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang sariling cellphone, itinuon ang lente ng kamera sa mga kapsula at sa mga numerong nakasulat sa likod ng lumang telepono at kumuha ng sunod-sunod na mga larawan. Ang liwanag mula sa screen ay hurnat sa kanyang namumutlang mukha, naglalantad ng pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Nang masiguro niyang malinaw ang lahat ng kuha, mabilis niyang ibinalik ang mga gamit sa eksaktong posisyon nito bago dahan-dahang isinara ang mabigat na pinto ng asero. Ang bawat pagpihit ng dial ay tila isang pag-iwas sa isang nagbabadyang kapahamakan. Lumabas siya ng silid na ang puso ay tila isang nagwawalang ibon sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay pilit na nananatiling isang maskara ng kawalang malay. Sa ilalim ng kanyang duster, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom. Tila ba hawak pa rin niya ang pinakamabigat na lihim ng kanilang tahanan. Kinabukasan sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng dapit hapon, nagtungo si Teresa sa isang tahimik na parke sa labas ng bayan. Ang bawat pagdaan ng hangin sa mga tuyong dahon sa paligid ay tila mga bulong ng babala. Ngunit ang presensya ni Gabriel na naghihintay sa isang liblib na bangko ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang bawat hakbang niya patungo sa kaibigan ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot patungo sa isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Teresa, uminom ka muna. Malamig ang gabi, baka magkasakit ka. Malumanay na wika ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas. Ang init na nagmumula sa baso at ang hindi sinasadyang pagdait ng kanilang mga palad ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Teresa. Isang pintig ng kilig na hinaluan ng matinding pangungulila sa tunay na kalinga. Sa mga mata ni Gabriel, nakita niya ang isang kanlungan na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Leandro. Isang eksperto sa teknolohiya na kasama ni Gabriel ang tahimik na nagtatrabaho sa isang laptop. Ang bawat pagtipa nito sa keyboard ay tila isang pagbubukas ng mga pintuan ng nakaraan na matagal nang sinerhan ng kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang sandali, na tila habang buhay para kay Teresa, tumigil ang eksperto at tumingin kay Gabriel. Nakuha ko na ang mga files. May isang audio recording dito na huling ginawa bago mamatay ang mga magulang ni Ma'am Teresa. Nabalot ng isang nakakabinging katahimikan ng paligid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Teresa na tila ba gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Pinindot ni Gabriel ang play button. Sa simula ay puro ingay lamang ng hangin at kalansing ng mga kagamitan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang boses ang narinig, isang boses na kabisadong-kabisado ni Teresa. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila nanggagaling sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Siguraduhin mong walang matitirang ebidensya. Sunugin mo ng buo ang bahay ng mga matatanda. Gusto ko paggising ng lahat bukas, wala nang bakas kahit ng kanilang mga hininga. Ang insurance claim at ang lupa ay dapat mapunta sa akin sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Leandro ay walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ito ay isang malamig at kalkuladong utos para sa isang kamatayan. Ang baso ng gatas sa kamay ni Teresa ay dahan-dahang dulas
Patungo sa damuhan, ang puting likido ay kumalat sa lupa, tila ba isang huling handog sa mga yumaong magulang. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng isang madilim na katotohanan na mas masakit pa sa anumang apoy. Paano nagawang mahalin at pagsilbihan ni Teresa ang lalaking pumatay sa kanyang pamilya para lamang sa pera? Ang bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama ay tila naging mga abo na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Iniwan siyang may isang malaking katanungan na tila walang sagot. Mayroon pa bang puwang para sa kapatawaran? O ang lahat ay dapat nang matapos sa gitna ng puot at katarungan? Pane, ang katahimikan sa loob ng maliit na parke ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumadagan sa bawat himaymay ng pagkatao ni Teresa. Ang boses ni Leandro na nanggaling sa recording ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga paulit-ulit na hampas ng malalakas na alon sa isang marupok na pampang. 10 taon. 10 taon siyang namuhay sa ilalim ng iisang bubong, natulog sa iisang higaan, at nag-alay ng buong buhay sa lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay tila isang malamig na lason na unti-unting pinapatay ang bawat magandang alaala na pilit niyang pinangalagaan. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat hininga niya ay nagdudulot ng hapdi, tila ba lumalanghap siya ng mga bubog, nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaluhod sa damuhan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig na lupa, tila ba naghahanap ng anuman na magpapanatili sa kanya sa katinuan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanap sa isang marahas na panginig. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, tanging ang mga luha na tila isang malakas na agos ng ilog na sumira sa dam ang walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng 10 taong pighati, pangungulila at matinding galit. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Teresa ang isang pares ng matitibay na braso na bumalot sa kanya. Hinila siya ni Gabriel patungo sa dibdib nito, isinandal ang kanyang ulo sa balikat na tila isang matatag na pader sa gitna ng bagyo. Ang amoy ng malinis na tela ng polo ni Gabriel at ang init na nagmumula sa katawan nito ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa matinding panginginig ni Teresa. Hindi nagsalita si Gabriel. Hindi niya sinubukang pigilan ang pag-iyak ng dalaga. Hinayaan niya lamang na ibuhos ni Teresa ang lahat ng dusa sa kanyang dibdib habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa likod nito sa isang paraan na nagpaparamdam na hindi siya mag-isa. Hayaan mo lang, Teresa. Nandito ako. Hindi kita bibitawan. Mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng kaguluhan. Sa mga sandaling iyon, ang pintig ng puso ni Gabriel na nararamdaman ni Teresa ay naging kaisa ng kanyang sariling tibok, nagbibigay ng isang uri ng pag-asa na akala niya ay tuluyan ng pumanaw. Matapos ang tila habambuhay na pagluha, dahan-dahang tumingala si Teresa. Ang kanyang mga mata, bagaman mapula at pagod, ay hindi na nagtataglay ng takot. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig para kay Leandro ay tuluyan ng natupok ng katotohanan, at sa halip nito ay sumibol ang isang matinding apoy ng determinasyon. Tumayo siya ng tuwid, pinahid ang mga luha, gamit ang kanyang nanginginig pa ring kamay at hinarap ang kaibigan. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Tapos na ang pag-iyak ko, Gabriel. Mula sa gabing ito, babawiin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin. Hahayaan ko siyang maniwala na kontrolado pa rin niya ako habang dahan-dahan kong hinahanda ang kanyang sariling hukay. Ang matigas na wika ni Teresa. Ang pagbabalik ni Teresa sa mansyon ay tila isang pagpasok sa loob ng kuta ng kaaway. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, ngunit ang kanyang isipan
ay kasing linaw ng kristal. Gayunpaman, pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng kanilang silid, bumulaga sa kanya ang anyo ni Leandro. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Ang mga kamay ay nakatikom at ang muka ay balot ng matinding puot. Bago pa man makapagsalita si Teresa, kinuha ni Leandro ang bag na bitbit ng asawa at buong lakas itong inihagis patungo sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng leather sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Lumapit si Leandro kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang bawat hininga niya ay tila naglalabas ng apoy. Saan ka galing kasama ng abogadong yon? Akala mo ba hindi ko malalaman na muli kayong nagkita? Anong niluluto ninyong dalawa sa likod ko, Teresa? Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko malimutan na asawa kita. Ang asim na bulyaw ni Leandro habang ang kanyang isang kamay ay mariing humawak sa magkabilang balikat ni Teresa, pilit itong niyuyugyog. Nakatitig si Teresa sa mga mata ng lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga balikat, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang pasan niya. Sa harap ng galit ni Leandro, isang katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Paano niya mapapanatili ang kanyang maskara ng kawalang malay habang ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti? Ang matalim na pagkakahawak ni Leandro sa magkabilang balikat ni Teresa ay tila mga bakal na kuko na bumaon sa kanyang laman, ngunit mas matinding kirot ang nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa harap ng lalaking pumatay sa kanyang pamilya, pinilit ni Teresa na ibaon ang kanyang puot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Hinarap niya ang nanlilisik na mga mata ng kanyang asawa at sa isang kisap mata, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang mga luha ay hindi na luha ng kahinaan, kundi mga perlas ng isang perpektong pagpapanggap. Leandro, patawarin mo ako. Natatakot lang ako para sa atin. Humihikbing wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang pekeng desperasyon. Napansin ko kasing madalas kang balisa nitong mga nakaraang araw. Naisip ko, baka may problema tayo sa negosyo, baka nalulugi ka na. Pumunta ako kay Gabriel para humingi ng payo kung paano ako makakakuha ng personal loan nang hindi mo nalalaman para sana may maitulong ako kahit papaano. Ayaw kong makitang nahihirapan ka. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Teresa ay tumama sa mismong kahinaan ni Leandro, ang kanyang matinding pagmamalaki at ang paniniwalang siya ang sentro ng mundo ng kanyang asawa. Ang higpit ng pagkakahawak ni Leandro sa mga balikat ni Teresa ay unti-unting lumuwag. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti, isang patunay ng kanyang kasiyahan sa naisip niyang katangahan ng kanyang asawa. Hinila niya si Teresa at ikinulong sa isang mahigpit na yakap, isang yakap na nagdulot ng matinding pagduwal sa sikmuran ng dalaga. Oh, my foolish wife, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ayos ang negosyo natin. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera. Ako ang bahala sa lahat. Just stay here and be a good wife. Malambing ngunit may diin na bulong ni Leandro habang hinahaplos nito ang buhok ni Teresa. Sa loob ng yakap na yon, idinilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo sa wheelchair si Doña Carmen. Tumingin si Teresa sa matanda at sa isang mabilis na pagkakataon, kumindat siya isang tahimik na senyales na nagsisimula na ang kanyang pag-atake. Sumagot ang matanda sa pamamagitan ng isang mabagal na pagpikit. Ang mga mata nito ay naglalaman ng isang pag-asa na matagal na nitong inaasam. Nang makatulog ng mahimbing si Leandro ng gabing iyon, maingat na bumangon si Teresa. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ang kabinet kung saan nakatago ang mga gamot ng kanyang biyenan. Pinalitan niya ang mga nakalalasong kapsula na inihanda ni Cindy ng mga ordinaryong bitamina na may parehong kulay at hugis.
Dinala niya ang tunay na lason sa banyo at ibinuhos ang mga ito sa inidoro. Pinagmasdan niya ang unti-unting pagkatunaw ng mga kapsula sa tubig kasabay ng kanyang panata. Natutunawin din niya ang bawat plano ni Leandro at Cindy hanggang sa wala na itong maiwang bakas. Kinabukasan natanggap niya ang isang maikling mensahe mula kay Gabriel. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Kailangan na lang natin ng isang paborableng pagkakataon para maisagawa ang pag-aresto ng walang makakatakas. Ang mensahe ay nagbigay ng panibagong tapang sa kanyang puso, ngunit ang kapayapaan ay tila isang ilusyon sa loob ng mansyon. Isang anunsyo mula kay Leandro noong hapunan ang muling nagpataas ng tensyon. Teresa, Mama, this weekend, we will hold our grand anniversary party. Imbitado ang lahat ng malalaking kliyente ko at mga kamag-anak natin. Gusto kong makita nila kung gaano tayo kasaya at katatag bilang isang pamilya. Ang ngiti ni Leandro ay puno ng kayabangan habang si Cindy na nakatayo sa likuran nito ay nagpakawala ng isang lihim na halakhak ng pagwawagi. Bakit kailangang mag-organisa ng isang malaking pagdiriwang si Leandro habang palihim nitong pinaplano ang pagtakas at paglimas ng yaman? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isipan ni Teresa. Ngunit nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ay ginambala ng isang bahagyang kaluskos mula sa pasilyo. Mula sa maliit na awang ng pinto ng kanyang silid, nakita ni Teresa ang anyo ni Cindy na naglalakad ng patikayad. Sa kamay ng huwad na yaya ay isang mahaba at matalim na hiringgilya na ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang direksyon nito ay patungo sa silid ni Doña Carmen. Ang dugo ni Teresa ay tila nanigas sa kanyang mga ugat. Ano ang laso na nakapaloob sa hiringgilya na yon at paano niya mapipigilan ang isang tahasang pagpatay nang hindi ibinubunyag ang kanyang sariling lihim bago ang araw ng pagdiriwang? Ang bawat hibla ng lakas ni Teresa ay tila sumanib sa isang mapusok na desisyon upang pigilan ang nagbabadyang panganib sa buhay ng kanyang biyenan. Habang ang karayom ng hiringgilya ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam niyang isang maling galaw lamang ang maghihiwalay sa buhay at kamatayan ni Doña Carmen. Mabilis siyang lumabas ng silid, iniwasan ang tuwirang pagbangga kay Cindy at sinadya niyang ihulog ang bitbit na porselanang florera na matagal nang nakapatong sa maliit na mesa sa pasilyo. Ang pagdampi ng porselana sa matigas na sahig ay nagdulot ng malakas na pagkabasag dahilan upang ang libu-libong piraso nito ay magkalat at umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Natigil si Cindy. Mabilis na itinago ng huwad na yaya ang hiringgilya sa loob ng kanyang bulsa. Ang muka ay biglang namutla habang mariing nakatingin kay Teresa. Sumunod ang pagbukas ng pinto mula sa silid ng mag-asawa at lumabas si Leandro na nakakunot ang noo, iritado sa pagkaabala ng kanyang tulog. Ano ba namang klaseng yaya ka, Cindy? Disoras na ng gabi, nagpapagala-gala ka pa at ni hindi mo man lang maingatan ang mga gamit sa bahay ko. Palibhasa, wala kang pakialam dahil hindi sa'yo. Bulyaw ni Teresa, nagpapanggap na isang asawang labis na naiinis. Pilit na ipinagtanggol ni Leandro si Cindy, idinadahilan na marahil ay iche-check lamang ng yaya ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit mas pinili ni Teresa na ipagpatuloy ang kanyang papel bilang isang nagngangalit na asawa. Puwes, hindi na niya kailangang gawin yan kapag ganitong oras. Ako na ang bahala kay Mama sa gabi. Huwag na siyang pumasok sa silid na yon nang wala akong pahintulot. Matigas at walang prenong wika ni Teresa, isang deklarasyong nag-iwan ng inis kay Leandro. Ngunit wala itong nagawa, kundi ang pumayag na lamang upang matapos na ang gulo. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mansyon para sa paparating na malaking pagdiriwang, patagong idinikit ni Teresa ang isang maliit na recording device sa ilalim ng sofa sa sala, ang lugar kung saan madalas nakaupo si Leandro tuwing may mga palihim siyang kausap. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa opisina ni Gabriel
upang iabot ang huling detalye ng kanilang plano. Nandito na ang mga pulis sa labas ng Mansyon Teresa. Naghihintay lamang sila ng tamang senyas. Pagsapit ng selebrasyon bukas, siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng ebidensya. Wika ni Gabriel habang tinititigan ang mga namamagang mata ng dalaga. Hindi napigilan ni Gabriel na abutin ang mukha ni Teresa. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa pisngi nito na tila ba kinukuha ang lahat ng pagod at bighati. Ang kanyang titig ay isang mainit na pangakong ang lahat ng paghihirap ay matatapos na. Sa pag-uwi ni Teresa, sinalubong siya ng isang bahagyang kaguluhan. Narinig niya ang boses ni Leandro mula sa sala. Ang maliit na recording device na kanyang itinanim ay aktibo nang kumukuha ng mga detalye ng pag-uusap. Pinakinggan ni Teresa ang audio mula sa kanyang earpiece habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo. "Huwag kang magpapakita sa akin, siraulo ka. Ibibigay ko ang huling bayad bukas sa lumang bodega. Kapag nakuha mo na ang pera, lumayas ka na at huwag na huwag ka nang babalik." Ang nanggagalaiting boses ni Leandro sa telepono, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga salitang yon ay naging isang malamig na buhos ng tubig kay Teresa. Ang lumang bodega. Ito ang lugar kung saan gagawin ang huling kabayaran sa lalaking inupahan ni Leandro upang sunugin ang kanyang mga magulang. Ito ang nawawalang piraso sa kanilang puzzle, ang katibayang hindi lamang isa, kundi dalawang kriminal ang mahuhulog sa bitag na inihanda nila. Sa silid ni Doña Carmen, dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang kamay ng matanda. Naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng kanyang biyenan na mahigpit na kumapit sa kanyang laylayan, tila isang mahinang pasasalamat mula sa isang pusong nais ng lumaya. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na panalo, isang nakapanlulumong tanong ang naiwan. Sapat ba ang isang pag-aresto sa lumang bodega upang mabayaran ang buhay ng 2 taong naging biktima ng katakawan? At ano ang plano ni Leandro sakaling hindi sumipot ang kanyang bayaran? Sa isang tagong sulok ng lungsod kung saan pinipili ng liwanag na huwag pumasok na katayo ang isang lumang bodega na nagsisilbing saksi sa mga pinakamadilim na lihim ng lipunan. Ipinagbigay alam ni Gabriel sa mga pulis ang eksaktong lokasyon at oras ng pagkikita. Sa loob ng madilim na istruktura, nakatago ang mga awtoridad, tahimik na nakamasid, at hawak ang mga kamera na hindi kumukurap. Nakita nila ang pagdating ni Leandro, may bitbit na isang itim na maleta, ang mukha ay balot ng pagmamadali at nerbiyos. Sinalubong siya ng isang lalaking niyang katawan ay balot ng mga pekeng sugat ng kahapon. Ang lalaking sinunog ang bahay ng pamilya ni Teresa, 10 taon na ang nakararaan. Ang palitan ng pera at banta ay nangyari ng mabilis, subalit ang bawat kilos at salita ay nakuha ng malinaw ng mga lente at mikropono. Gayunpaman, walang naganap na arestuhan. Ayon sa utos ni Gabriel, kailangan muna nilang palipasin ang gabing ito upang matiyak na sabay-sabay nilang mahuhuli ang lahat ng sangkot, kasama na si Cindy at ang paglalantad sa mismong piging ng pagdiriwang. Sa kabilang banda, ang mansyon ay abala sa mga paghahanda para sa grand anniversary party nina Leandro at Teresa. Sa loob ng kanyang silid, nakita ni Teresa si Cindy na walang pakundangang nagbibihis gamit ang isa sa mga mamahaling gown ng kanyang amo. Ang huwad na yaya ay nakaharap sa salamin, naglalagay ng paboritong kolorete ni Teresa. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapangahas na ngisi, habang sinusuot nito ang mga alahas na iniregalo mismo ni Leandro. Pinagmasdan lamang ito ni Teresa, ang kanyang mukha ay isang tahimik na lawa na walang alon sapagkat alam niyang pagsapit ng bukas ang mga alahas at mamahaling tela ay walang halaga sa loob ng malamig na rehas. Kinagabihan, bago ang huling pagtulog nila, sa ilalim ng isang bubong pasikretong nagkita sina Gabriel at Teresa
sa likod ng hardin. Ang hangin ay may dalang malamig na dampi, ngunit ang presensya ng abogado ay nagbigay ng isang sapat na init upang pigilan ang pagnginig ng kalamnan ni Teresa. Nasa akin na ang video, Teresa. Handa na ang lahat para sa presentation bukas. Siguraduhin mo lang na nasa tamang posisyon ka bago ko simulan ang palabas. Bulong ni Gabriel. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Teresa. Ang pagdampi ng kanilang balat ay tila nagpapasa ng lakas at katiyakan. Pagkatapos nito magiging malaya ka na, dugtong pa nito. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, napangiti si Teresa isang nangiti na dalisay at hindi nababantuan ng takot. Pag-akyat niya sa kanyang silid, napansin niya ang isang basurahan malapit sa pinto ng kanyang banyo. Dahan-dahan hinubad niya ang kanyang singsing na pangkasal, ang kumikinang na brilyante, na minsan ay naging simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ngunit naging posas ng kanyang kalayaan. Walang anumang pagsisisi, hinayaan niya itong mahulog sa loob ng basurahan, sumama sa mga dumi at basahan isang deklarasyon na wala na siyang asawang kikilalanin pa. Nang siya ay maghanda ng matulog, pumasok si Leandro. Sa silid ang kanyang mukha ay nagpapanggap na isang malambing na asawa. May bitbit itong isang basong gatas na umuusok pa. Lumapit ito sa kama kung saan nakaupo si Teresa at maingat na inabot ang baso. Inumin mo ito, mahal ko, para makatulog ka ng mahimbing. Alam kong napagod ka sa paghahanda para sa party bukas. Malumanay, ngunit nakakakilabot na wika ni Leandro. Tinitigan ni Teresa ang basong gatas, ang manipis na usok na umaangat mula rito ay tila nagsisilbing banta sa kanyang isipan. Ano ang nakahalo sa inuming ito na ibinibigay ng asawang nag-utos na sunugin ang kanyang pamilya at hanggang kailan siya makakaiwas sa lason bago tuluyang mahulog sa bitag ng mga kasinungalingan nito. Ang baso ng gatas na inabot ni Leandro ay tila isang tasa ng nagbabadyang kamatayan na nagpapakita ng mapanlinlang na puting kulay sa ilalim ng liwanag ng lampara. Tinitigan ni Teresa ang kanyang asawa, pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya sa mga matang dati ay inaakala niyang kanlungan ng kanyang puso. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang malamig at kalkuladong anyo ng pagtataksil. Sa isang matalinong pagkilos, kinuha niya ang baso at nagkunwaring uminom ng malaki habang hinahayaan ang likido na manatili lamang sa kanyang bibig nang hindi nilulunok. Pagkaalis ni Leandro sa silid upang kuhanin ang kanyang laptop, mabilis na nagtungo si Teresa sa banyo. Doon sa harap ng malaking salamin na nagpapakita ng kanyang maputla at pagod na anyo, hinayaan niyang dumaloy ang gatas mula sa kanyang bibig patungo sa puting porselana ng lababo, kasabay ng kanyang panata na hindi na siya muling magpapaloko sa anumang lason na nanggagaling sa mga kamay nito. Nang bumalik siya sa kama, ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga, nagpapanggap na isang asawang mahimbing na ang tulog dahil sa epekto ng gamot. Hindi nagtagal narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto. Ang mga yabag na pumasok sa silid ay hindi nag-iisa. Naramdaman ni Teresa ang pag-upo ng dalawang tao sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng matapang na pabango ni Cindy ay muling nanalaytay sa hangin, tila isang mapangahas na deklarasyon ng pananakop sa mismong sagradong lugar ni Teresa. Tulog na siya, Leandro. Ang daling linlangin ng asawa mo parang bata. Ang sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay may halong pangungutya at tagumpay. Don't worry, malapit na itong matapos, tomboy may. Tugon ni Leandro. At naramdaman ni Teresa ang bahagyang paggalaw ng kutsyon nang halikan nito ang yaya sa mismong tabi niya. Pagkatapos ng party bukas, itutuloy na natin ang plano. May mga pirma na ako sa kumpanya at sa tulong ng mga peking medical record na inihanda mo, mabilis natin siyang maipapasok sa ospital sa mental. Sasabihin nating naging unstable siya dahil sa stress ng pag-aalaga kay mama. Wala nang maniniwala sa kanya.
Sa ilalim ng kumot ang mga daliri ni Teresa ay mariing bumaon sa telang sapin ng kama hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga kuko. Ang bawat salitang binitawan ng dalawa ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay naging pundasyon ng isang mas matibay na galit. Nanatili siyang hindi gumagalaw, hinahayaan ang kanyang sarili na maging isang piping saksi sa kawalang hiyaan ng lalaking 10 taon niyang pinagsilbihan. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon sa bawat detalye ng kanilang balak. Sumapit ang umaga at ang mansyon ay binalot ng isang mapanlinlang na ingay ng paghahanda. Ang bawat sulok ay nililinis, ang mga mamahaling dekorasyon ay inilalagay, tila ba isang paghahanda para sa isang hari at reyna. Sa gitna ng kaguluhan, nagtungo si Teresa sa silid ni Doña Carmen. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang puting buhok ng kanyang biyenan. Sa bawat haplos ng suklay, ramdam ni Teresa ang ugnayang nabuo sa pagitan nilang dalawang biktima ng iisang halimaw. Ngayong araw tayo ang mananalo, ma. Tapos na ang ating pagtatago sa dilim. Mahinang bulong ni Teresa habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Kinuha niya ang kanyang paboritong pulang lipstick, ang kulay ng determinasyon at katapangan. Maingat niya itong inilagay sa kanyang mga labi at gayon din sa namumutlang labi ng kanyang biyenan. Tila ba binibigyan ng matanda ng isang bagong sigla para sa huling laban. Isang mensahe ang muling dumating sa kanyang telepono mula kay Gabriel. Nandito na ang mga pulis sa labas. Naghihintay ng senyas mo. Be brave, Teresa. Malapit ka na sa dulo. Nang lumabas si Teresa sa pasilyo, sinalubong siya ni Leandro na nakasuot ng kanyang pinakamagarang toksido. Inialok nito ang kanyang braso sa asawa. Ang mukha ay balot ng isang malapad at huwad na ngiti. Handa ka na ba, my beautiful wife? This is going to be a night that everyone will remember. Tinitigan ni Teresa ang braso ng lalaking nagplanong ipakulong siya sa mental hospital at pumatay sa kanyang mga magulang. Hinawakan niya ito nang mahigpit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng Amerikana ni Leandro, isang kilos na sa paningin ng iba ay tila isang pagkapit sa pag-ibig. Ngunit para kay Teresa, ito ay ang huling paghawak sa taong malapit ng bumagsak. Ang malaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, inilalantad ang daan-daang bisitang naghihintay. Ngunit sa puso ni Teresa, ang tanong na lamang na natira ay kung paano tatanggapin ni Leandro ang kanyang sariling hatol sa harap ng mundong pilit niyang nilinlang. Ang bawat hakbang ni Teresa sa pulang alpombra ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga nagbabadyang patalim, subalit ang kanyang likod ay nananatiling matuwid at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng asero. Ang buong bulwagan ay nalulunod sa ningning ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay tila sumasakal sa hangin. Ang mga bulong ng paghanga mula sa mga panauhin ay tila mga aninong lumilipad sa paligid, pinupuri ang isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga lihim at kasinungalingan. Sa bawat pagbati at ngiting ipinupukol sa kanya, nararamdaman ni Teresa ang bigat ng katotohanang pasan-pasan niya, isang pasaning malapit na niyang ibagsak sa harap ng lahat. Umakyat si Leandro sa entablado. Ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan na binalot ng kunwaring kababaang loob. Kinuha niya ang mikropono at sa isang sandali, ang lahat ng ingay sa loob ng silid ay napalitan ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang maingat na inensayong kanta ng pag-ibig at sakripisyo. Sa loob ng 10 taon ang pamilyang ito ang naging sentro ng aking buhay. My mother, Doña Carmen, is my strength, and my wife, Teresa, is my soul. Ang lahat ng pagsisikap ko sa negosyo ay para lamang sa kanila. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsaksi sa tatag ng aming pagsasama. Madamdaming wika ni Leandro. Nakita ni Teresa kung paano kinuha ng kanyang asawa
ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata, tila ba may nangingilid na luha ng kagalakan. Sa mga sandaling iyon, ang mga panauhin ay hindi nakatiis na maglabas ng mga buntong hininga ng awa at paghanga. May ilang mga tita at kamag-anak ang nagsimulang magpahid ng sarili nilang mga luha, naniniwala sa huwad na imahe ng isang ulirang anak at asawa. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Cindy, suot ang kanyang mapanuksong na ngiti, habang nakatingin kay Teresa, tila ba ipinapaalala nito na sa dulo ng gabing ito, ang lahat ng ari-arian at ang lalaking katabi ni Teresa ay magiging kanya na. Mula sa malayo, nagtama ang paningin ni Teresa at ni Gabriel. Ang abogado ay nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lakas na tila ba ibinibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng universo. Isang bahagyang pagtango mula kay Gabriel ang naging hudyat na handa na ang lahat. Ang bawat hibla ng takot sa puso ni Teresa ay napalitan ng isang matinding alab ng katarungan. And now I want to give the floor to my beautiful wife Teresa. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Wika ni Leandro, habang iniaabot ang mikropono kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala na kailangang maging perpekto ang sasabihin nito ayon sa kanilang usapan. Umakyat si Teresa sa gitna ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang matigas na takong sa kahoy na sahig ay tila mga huling pintig ng orasan ng kapahamakan para kay Leandro. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. Isang malamig at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga panauhin ay natahimik naghihintay sa mga salita ng pasasalamat mula sa reyna ng tahanan. Maraming salamat, Leandro. Tama ka, ang gabing ito ay tunay ngang hindi malilimutan ng lahat. Dahil sa gabing ito, sa harap ng lahat ng mga taong mahalaga, sa atin ang katotohanan ay hindi na mananatiling nakakulong sa dilim. Mahinahong wika ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging humahampas sa mukha ni Leandro. Napansin ni Teresa ang bahagyang pagkunot ng noo ng kanyang asawa, isang senyales na nagsisimula ng kabahan ng halimaw. Hindi na naghintay pa si Teresa. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, inilabas niya ang remote control na ibinigay ni Gabriel. Sa isang mabilis at matapang na pagdiin ng kanyang daliri, sa pindutan, ang malaking projector screen sa likuran niya ay biglang nagkaroon ng liwanag, nagpapakita ng isang imaheng hinding-hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng bulwagang iyon. Ang mga panauhin ay sabay-sabay na napasinghap at ang baso ng alak sa kamay ni Leandro ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, nagdudulot ng pagkakalat ng pulang likido sa sahig na tila ba isang babala ng nagbabadyang pagbagsak. Ang bawat hininga ng mga panauhin sa loob ng bulwagan ay tila napatigil sa kanilang mga lalamunan nang magsimulang gumalaw ang mga imahe sa dambuhalang screen. Sa halip na mga larawan ng pag-ibig at masasayang alaala, isang madilim at malabong video ang nagsimulang magpakita ng katotohanang walang sinuman ang handang tanggapin. Nakita ng lahat kung paano marahas na itinulak ni Leandro ang kanyang inang si Doña Carmen, kung paano nito binusalang ang bibig ng matanda upang hindi makasigaw habang sa pilitang kinukuha ang marka ng hinlalaki nito. Ang mga ungol ng pagkabigla at pighati mula sa mga kamag-anak ay pumuno sa malawak na silid, tila isang malakas na hangin na biglang nagpatahimik sa lahat ng musika at tawanan. Ang mukha ni Leandro na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay nanginginig sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang humakbang patungo sa projector, ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong abutin ang screen upang takpan ang kanyang sariling kasamaan, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging paralisado. Kasunod nito, ang video ay nagbago patungo sa isang tagpo sa loob ng silid ng mag-asawa, kung saan kitang-kita ang pagtataksil ni na Leandro at Cindy,
ang kanilang mga halakhak ng pagwawagi habang pinaplano ang pagpapatapon kay Teresa sa isang mental hospital. Hayop ka, Leandro! Paano mo nagawa ito sa sarili mong ina at asawa? Isang malakas na tinig mula sa isa sa mga tiyuhin ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng mga panunumbat mula sa iba pang mga bisita. Lalong naging matindi ang tensyon nang ang boses ni Leandro mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagbibigay ng utos na sunugin ang bahay ng mga magulang ni Teresa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabagsak sa huling maskara ni Leandro. Ang baso ng mamahaling alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa matigas na sahig, nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga kristal na tila ba sumasagisag sa kanyang gumuguhong imperyo. "You are crazy! Teresa, gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Sinisiraan mo lang ako dahil baliw ka na." Ang nanginginig at nanggagalaiting sigaw ni Leandro habang susugod siya patungo sa entablado upang saktan ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya madampi ang kanyang kamay kay Teresa, isang matatag at malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at buong lakas itong pinihit patalikod. Si Gabriel, ang abogado, ay nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding puot habang pinoprotektahan si Teresa. Sa pagkakataong iyon, ang malaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang mga awtoridad na nakauniforme. Ang kanilang mga yabag sa sahig ay nagdudulot ng isang uri ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. "Leandro Villafuerte, you are under arrest for elder abuse fraud and the suspected murder of the parents of Teresa Villafuerte." Malakas na deklarasyon ng punong pulis habang binabasa ang warrant sa harap ng lahat. Mabilis na kinubkob ng mga pulis si Leandro at ang humahagulgol na si Cindy. Ang mga posas na gawa sa asero ay dahan-dahang ikinandado sa mga kamay ni Leandro. Ang tunog ng paglock nito ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng pagkaladkad sa kanya palabas, na gawang makalapit ni Leandro sa wheelchair ng kanyang ina. Kimikil siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis habang pilit na humihingi ng tawad. "Mama, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang akong pabayaan." Tumingin si Doña Carmen sa kanyang anak. Sa loob ng 10 taon ng pananahimik at pagtitiis, ang matanda ay humugot ng natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, dahan-dahang tumagilid ang ulo ng matanda at nagpakawala ng isang marahas na pagdura sa sahig sa mismong paanan ni Leandro. Ito ang kanyang naging tugon, ang kanyang huling hatol sa anak na nagtaksil sa kanyang dugo. Ang mga mata ng matanda ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Itinulak ni Teresa ang wheelchair ng kanyang biyenan patungo sa pintuan. Hindi man lamang nililingon ang lalaking naging bangungot ng kanyang buhay. Paglabas nila ng mansyon, ang hangin sa labas ay tila mas masarap langhapin, mas malinis at mas malaya. Ang tunog ng sasakyan ng mga pulis na papalayo ay tila isang simula ng isang mahabang katahimikan na matagal na nilang hinahanap. Tumingala si Teresa sa langit, iniisip ang kanyang mga magulang. Malaya na sila, malaya na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakikita niya si Gabriel na naghihintay sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Handa na nga ba siyang muling magbukas ng kanyang puso, o ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling mga pilat na magpapaalaala sa kanya ng halaga ng kanyang kalayaan? Lumipas ang 6 na buwan na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik mula sa isang malagim na bagyo. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay dahan-dahang gumagapang sa mga talulot ng mga sunflowers na nakatanim sa paligid ng isang maliit at payapang bahay sa tapat ng dagat. Ang bawat paghampas ng mga alon sa pampang
ay nagsisilbing isang oyayi na nagbibigay ng katahimikan sa pusong matagal na nagwalay sa kapayapaan. Sa loob ng beranda, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang bagong wheelchair. Bagaman hindi pa lubusang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng takot. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang pasasalamat sa bawat segundong lumilipas na malayo sa kalupitan ng kanyang sariling dugo. Lumapit si Teresa sa kanyang biyenan. May bitbit na isang tasa ng mainit na tsa. Dahan-dahan niyang inayos ang makulay na shawl sa mga balikat ni Doña Carmen upang hindi ito malamigan ng simoy ng dagat. Ang ugnayan sa pagitan ng dalawang babaeng ito ay naging higit pa sa pagiging biyenan at manugang. Sila ay naging magkatuwang sa paghilom mga aninong sabay na lumabas sa kadiliman upang harapin ang bukang liwayway. Madinalhan kita ng tsa. Sabi ng therapist mo, malaki na ang improvement ng binti mo. Baka next month, makalakad ka na ng pakonti-konti sa buhanginan. Masayang balita ni Teresa ang kanyang boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala sa kanyang pagkatao. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Carmen. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa pagmamahal. Bagaman, hindi pa rin siya gaanong makapagsalita. Ang bawat haplos niya ay sapat na upang maramdaman ni Teresa na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay may katumbas na kaligtasan. Nitong nakaraang buwan pinalna ang hatol ng korte. Si Leandro at Cindy ay nahatulan ng panghabambuhay na pagkabilanggo dahil sa kanilang mga krimen. Ang balitang iyon ay hindi nagdulot ng kagalakan kay Teresa, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Noong huli siyang bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang, inilapag niya ang kopya ng desisyon ng korte sa ibabaw ng malamig na marmol. Doon sa ilalim ng matatandang puno ng nara tuluyan nang nagpaalam si Teresa sa kanyang galit. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad na ni Teresa ang kanyang sarili sa pananatili sa loob ng 10 taong maling pag-ibig at ang pagpapatawad na yon ang naging susi upang muli siyang makahinga ng maluwag. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng kanilang hardin. Bumaba mula rito si Gabriel, suot ang kanyang simpleng polo at ang kanyang mga matang palaging nagpaparamdam kay Teresa na siya ay sapat at mahalaga. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa damuhan ay tila mga pintig ng pag-asa na papalapit sa buhay ni Teresa. Bagay sa iyo ang nakangiti, Teresa. Parang mas maliwanag pa ang mukha mo kaysa sa sikat ng araw. Malambing na biro ni Gabriel habang lumalapit sa veranda. Inabot ni Gabriel ang isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak kay Teresa. Ang hindi sinasadyang pagdaiti ng kanilang mga palad ay nagdulot ng isang matamis na kuryente sa buong katawan ni Teresa, isang kilig na dalisay at walang halong kaba. Isang uri ng laging pananabik na hindi niya kailanman naramdaman noon. Sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Teresa ang isang hinaharap na hindi na binuo sa ibabaw ng utang na loob o takot, kundi sa isang wagas na respeto at pagkakaibigan na dahan-dahang nagiging pag-ibig. Salamat, Gabriel. Salamat sa lahat. If not for you, I don't think I would have survived any of this. Seryosong wika ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. You survived because you are strong, Teresa. I was just the one holding the flashlight while you were finding your way out of the tunnel. But from now on, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa. Tugon ni Gabriel sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng dalaga. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon at ang malayo ngunit payapang tunog ng mga ibong lumilipad patungo sa kung saan. Sa mga sandaling iyon, alam ni Teresa na natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito isang mansyong puno ng ginto at lihim, kundi isang lugar kung saan ang katotohanan ay iginagalang at ang puso ay malayang magmahal
ng walang takot. Ang aral na naiwan sa puso ni Teresa ay simple ngunit napakalalim. Ang katotohanan ay maaaring masakit sa simula, ngunit ito lamang ang tanging lunas na makakapagpagaling sa isang pusong sugatan. Ang pananahimik sa harap ng pang-aapi ay hindi kailanman magiging katumbas ng kabanalan, at ang tunay na lakas ng isang babae ay nanggagaling sa kanyang kakayahang piliin ang kanyang sarili at ang hustisya sa gitna ng matinding pagsubok. Habang pinapanood nila ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong dagat, isinandal ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang malalim na buntong hininga ng lubos na kaligayahan ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay tapos na, ang mga pilat ay mananatili, ngunit ang bawat pilat ay nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Sa dulo ng lahat ang pag-asa ay palaging sumisibol tila isang sunflower na palaging humaharap sa liwanag gaano man kahaba ang gabi.